So, hey guys, welcome back to our channel and our podcast here in Esli, Canada, and also the Quantum Filipino Canadian podcast. So, this is like an emergency video because there was like an announcement na nilabas ang IRCC the other day. And this would be good news, especially sa mga teachers natin na nangangarap na pumunta dito at nangangarap na mag-immigrate. Alam nyo ba guys na nag-park lang tayo dito somewhere in the middle of nowhere para lang i-film natin tong video natin para ma-upload din natin siya as soon as possible. Kasi nga, hindi na ako makaantay na i-announce din ito sa inyo para ma-double check nyo kung eligible kayo, para matignan nyo ano ba yung mga kailangan yung ayusin. Pero that's what we're going to do in this video and our episode para maintindihan nyo muna kung itong route na ito ay para sa inyo. So alam nyo naman na na-discuss na rin natin to last week, yung previous video natin where we talk about the in-demand jobs, especially sa healthcare and community services. And kasi kasama talaga guys, ang mga teachers, yung mga nagtuturo sa childcare, yung mga nasa high school, elementary, and also for special education din, kasama din sila. Hindi na talaga bago to. Meron talagang pathway para sa mga teachers sa BC, meron din sa Atlantic, 'di ba? Meron sa Ontario. Nabanggit na natin 'yan in our last video. Ang pinakamaganda ngayon is nadagdag pa kayo. Nadagdag kayo sa express entry. So ngayon, ang pag-uusapan natin is ano ba yung kailangan nyong i-meet sa express entry. So, nung nag-immigrate tayo dito sa Canada, through express entry din ako. Kasi nga, mas mabilis dun eh. Mas mabilis talaga pag through express entry ka. Pero hindi ganun kadali ang eligibility compared to provincial nominations, compared sa mga alam mo yung mga pilot program na nilalabas o yung mga community-driven or employer-driven na programs here for immigration. So kung makikita nyo sa eligibility, ang kailangan nyo talaga is Canadian or yung foreign work experience at least 6 months for the past 3 years and dapat continuous yun. Yun yung requirement. Pero bukod doon, okay? Kailangan yung i-meet ang cut-off score. So dyan na iikot yung ano ba ang iyong profile? Kasi right now, with the cutoff score sa healthcare, sa trades, dapat nasa around 400 to 500 points ke. So, hindi natin alam kung ano ang cutoff score for education category. Yan yung malalaman natin in the next few weeks, few months. Hindi natin alam kung kailan ang draw. Pero, dapat siguro kung ikaw ay nandito ka na sa Canada or nasa labas ka, pwede ka naman mag-create ng express entry profile para ready lang. Malay mo, makuha ka, 'di ba? Pero yun nga, no, with the current draw right now, the cutoff score, at least nasa 430 ka sana up to 500. 'Di ba? Yung mga nasa general draw, sila yung mga nasa 500, so mataas yung kailangan nilang cut-off score. Pero yung mga nasa healthcare, nasa trades, nasa French category, sila yung mga nasa around 400 lang. So ngayon, ano ba yung mga titignan sa express entry? Dito na titignan ng age mo. So pag ikaw ay matanda na, let's say 45 years old ka na, yun na, dehado ka na sa express entry kasi wala ka ng points sa iyong age. So yung mga ideal for express entry, mga bata, like between 29 to 35 or 30, sabihin natin 37, pwede pa. Pero pinaka-perfect talaga ang bata below 30 years old. As imperfect score pa sa kanila, ang age. Another din na titignan sa express entry mo is education. The more na mas mataas ang education mo, the more na mas mataas ang points na makukuha mo. I remember nung nag-immigrate ako dito sa Canada, ginamit ko ang bachelor's degree ko sa Pilipinas at yung diploma na nakuha ko dito sa Canada. Kinombine ko yun and then meron akong extra points doon. Meron din akong extra points kasi nag-aral ako sa Canada. Ngayon, kung may master's degree ka naman sa Pilipinas, that's good. You can get that assessed dito. Yun na yung tinatawag na educational credential assessment. Ipaayos nyo na yun. Kung tinitignan ninyo na mag-create ng express entry profile, ayusin nyo na siya. 'Di ba?
Puwede niyo na 'yan ipaayos, 1 month din ang tinatagal nun to few months depende sa, organization na mag-a-assess ng iyong education. So, lahat ng education na gagamitin mo for express entry kailangan siyang ma-assess. Puwede sa WES, puwede sa ICAS, 'di ba? 'Yan, mamili na kayo sa dalawang 'yon pero puwede niyo na 'yung gawin while outside pa kayo ng Canada. Valid naman 'yon for 5 years. Another thing din na kailangan tignan sa inyo ang inyong English proficiency. So, mas maganda kung mas mataas na English proficiency ang makuha nyong score sa IELTS General or CELPIP. Okay? So, kung mababa siya, ayun na, dehado ka na, di ba, na maabot mo yung cut-off score. Pero kung magaling ka mag-English, kaya mo talagang i-perfect ang IELTS, CELPIP, maganda ang magiging kalalabasan ng iyong scoring sa express entry. Another thing pa, if ikaw ay willing matuto mag-French, isang malaking factor din yan na pwedeng makatulong sa'yo. Not only in education category, pwede ka rin makapasok sa another category and that will be for French language category. Eto, may nagtanong sa akin sa FB, bakit ko pa kailangan mag-aral, magpa-assess? Bakit kailangan ko pang magkaroon ng Canadian work experience? Hindi naman kailangan yun. Wala naman yun sa eligibility. Di ba? Guys, again, ang kailangan nyo ay mataas na score. Kailangan nyo maabot ang cut-off score. Ang mga kalaban mo ay mga nandito na sa Canada, may mga Canadian experience na sila. So ngayon pag may Canadian experience ka sa teaching field, added points na naman yun. So kung nasa labas ka pa, alam mo yun, medyo mababa yung score mo. Kung papasok ka dito at meron kang trabaho at may experience ka, another points na naman yun. Kaya may advantage kung nandito kayo sa loob, di ba? Ngayon, paano kukuha ng trabaho? Try mong maghanap ng trabaho while nasa labas ka pa, pero mahabang proseso yan. Dahil hindi lahat nagpa-process ng LAMIA. Hindi lahat. Ngayon, paano yun kung wala pong mag-hire sa akin? Then, explore our other route, like mag-study ka dito para makakuha ka ng postgrad work permit. Pero, take note, may kamahalan yung route na yon. Pwede ba kahit wala akong job offer? Pwede. Pero yun nga, di ba? Kailangan perfect ang score mo sa age. Kailangan siguro perfect ang score mo sa English. Mag-French ka. Then maybe you don't need to have a job offer dito sa loob. Pwede siguro enough na yung foreign work experience mo. So, depende yan, di ba? Kung ano ba yung qualification mo. Kaya yung mga nasa loob na at gustong mag-switch ng career, importante, lalo na kung teacher na sa atin na, importante na ayusin nyo yung mga credentials nyo. Dumaan kayo ng assessment. Meron yan for teachers, Kailangan nyo na siyang asikasuhin. Kasi magagamit nyo ang certification nyo dito sa Canada. Pero yun nga, may proseso pagdating sa credential assessment. Let's say I'm not the teacher, then you can study. May mga less than 6 months, may 1 year, pwede ka rin mag-masters kung teacher ka na. So yun yung mga options mo pagdating sa credentials. So ngayon, abangan ninyo kung ano ang cut-off score pero mag-prepare na kayo. Mag-practice na kayo sa English, mag-practice na rin kayo ng French kung kinakailangan at ipa-assess na ang mga education kung meron kayong master's degree in the Philippines, may bachelor kayo, ipa-assess nyo na. And also, asikasuhin na ang mga credential na para ma-recognize kayo dito as a teacher, di ba? Para makapag-work ka sa childcare or sa kahit anumang institutions dito na magfo-fall ka dun sa mga occupations na yon. Kaya sasagutin din natin yung mga hinaing ng ating mga bashers sa Facebook. Di ba? Maraming mga comments doon na bakit mo pinapaasa mga kabayan natin? Bakit parang pag sinabi mo parang ang dali-dali lang? Hindi natin sinabing madali, di ba? Hindi madali. Kahit saan po kayo pumunta, hindi madali mag-immigrate, hindi madaling mabuhay sa ibang bansa, 'di ba? Overseas Filipino worker ka dito. I mean, if maging Canadian citizen ka man or permanent resident ka dito, dayuhan pa rin tayo dito, 'di ba? So hindi po madali mag-immigrate. Marami kang kailangang gawin. Kailangan mo mag-aral, kailangan mong matuto talaga ng French. Alam mo yung mga ganon?
So, hindi po madali, pero sinishare lang natin tong information na to kasi kaka-announce lang ng IRCC and gusto nating i-share sa social media para alam ng karamihan natin ng mga teachers na meron pang isang pathway na pwede nilang itry. Kung pumasok sila sa banga, edi good. Pag hindi, then, like, better luck next time. Alam mo yun, hindi mo malalaman kung hindi mo itatry. So, ngayon, kung mag-immigrate ka man dito, syempre, hindi mo masisigurado kung ito ba yung bansa na gusto mo, 'di ba? Minsan marirealize mo marami akong mga kakilala dito sa Canada na pag nandito na, doon nila nare-realize na hindi pala ito yung bansa na para sa kanila. Then now, they discourage other people na, ay, hindi naman maganda dito ganyan-ganyan eh. Dahil ba, hindi mo lang gusto, i-discourage mo na yung mga ibang tao. May kanya-kanya tayong preferences, 'di ba? Ikaw ayaw mo, you are, may freedom ka. You can go home anytime you want. 'Di ba? Alam yung mga citizen na dito, nagrereklamo, ang hirap ng buhay dito, na kayong pumunta, taas ng taxes. Why, keep whining if you can go back home? 'Di ba? Meron kang freedom to go back to your home country, kung saan tayo nagmula. 'Di ba? So, pwede niyong itry, mag-immigrate dito, kumuha ng citizenship, and if ayaw niyo na, hindi naman ibig sabihin na nag-work ka dito, nag-immigrate ka, dito ka na, 'di ba? Karamihan sa atin, nag-settle pa rin sa atin sa Pilipinas kasi mas gusto nila doon mag-retire. So, itry nyo, kasi baka ito yung, bumago sa buhay ninyo. Quality of life, 'di ba? Meron ka na ba niyan sa Pilipinas? Kung meron na, kung masaya ka na diyan, then baka hindi mo na kailangang mag-immigrate. So, sino nakakaalam sa sagot na yon? 'Di ba? Ikaw lang kung sino yung taong mag-immigrate. Sila lang ang makakaalam ng sagot na yon. Pag naranasan na nila, kung tingin mo hindi para sa'yo si Canada, then go back home. 'Di ba? Pero at least alam mo sa sarili mo na tinry mo. Pero may mga karamihan kasi sa atin na yung parang pangarap ko mag-Canada, gusto ko talaga makapunta diyan, then go. 'Di ba? Try mo. Huwag kayong makikinig sa mga taong nagsasabi sa inyo, ay, mataas ang taxes or mahirap ang buhay. Kahit saan naman may taxes, magbabayad ka rin sa Pinas. Kahit saan, meron taxes, kahit saan mahirap ang buhay. Yun yung gusto kong iparealize dun sa mga nagsasabi ng ganun. Okay? Ako, nag-immigrate ako dito, hindi naman ako parang maganda agad ang buhay, alam mo yun? Hindi naman ako as in prinsesa dito. Lahat ng tao dito nagtatrabaho. Hindi siya katulad ng Pilipinas, masasabi ko. Pero iba-iba kasi tayo eh. So, kailangan mo siyang malaman, see it for yourself. Yun ang masasabi ko. And then, kung hindi para sa'yo si Canada, you can always go back home. Meron ka pa rin bansang babalikan. 'Di ba? Hindi porque nag-immigrate ka, hindi ka na pwedeng bumalik. We can go back home kung gusto natin. So yun lang. Thank you for listening to my TED Talk. May tao na dito. Pero if you need help with the immigration process, again, I still want you to do your own research first. Tignan nyo muna kung eligible kayo. Andyan ang information sa IRCC website. Tignan ninyo. If tingin nyo eligible kayo, you can connect with us. We can work together. We have an immigration consultant that can work with you. Also, we have a coaching program for students and also for people looking for jobs. Yung coaching program na yun, tinuturuan ka ano ba yung mga pwede mong gawin to increase your employability. And also for student, again, it's admission and also helping you with your study plan and all. So if you're interested with that, just connect with me. Thank you guys for watching and also listening to this episode. If gusto nyo yung ganitong type of content, comment below. And yun nga, may pending tayo na video about trades. Yan naman ang pag-uusapan natin in our next video. Thank you guys for watching and listening to our podcast. Bye! Paalam!